This morning, padayon kita sa ato ang tema for the whole month of March, which is ang mga linya sa kinabuhi or mga linya ng buhay. And nahuman na tagduha. And ang phrase nga ato ang hisgutan karon or pagastoryahan karon is kani nga statement, no? Ganyan talaga ang buhay. Kinsa sa ato adiri ang murag nakaingon na ana sa ilang sarili. Ana lang gyud ang kinabuhi. Nakaingon na ba mo ana? No, na yung mga nagtando-tando. So when do we usually say this? Kano sa ba nato usually ginaingon kani nga phrase? Tanaw ninyo. Kano sa amang ka makaingon nga ana lang gyud ang kinabuhi. So usually ginaingon nato ni siya no kung naay mga unfavorable circumstances nga mahitabo sa ato. Usually dili man nato ni ginaingon kung nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Pero kanang medyo naay mga alanganin nga panghitabo. For example, sa atong mga student, pag nabagsak gani sa subject, sumingon, ganyan talaga ang buhay, usahay pasar, usahay dili, no? Kung naa kay trabaho, unya gipahawa ka sa imong trabaho, ingon na ka nga, ingana lang gyud ang kinabuhi. Usahay dali ra gyud ta ilisan. Oh. Or maybe, for example, recently na kamusta na ako ang nanay dito sa Magpet, nagtawag ko sa iya ha. Nangumusta ko kay murag bag-o lang ko nakadungog nga nagsakit-sakit siya. So pag kumusta na ko sa iya ha, mo pud ni murag ingani pud yang statement. Ingana ra gyud ang kinabuhi, ingani ra gyud kay nagkatigulang naman. So usually ginaingon nato siya as a sort of comfort sa ato ang kaugalingon nga. Ingana gyud ang kinabuhi, no? Dili siya perfect ang kinabuhi. Tama ba? Do you agree? No? And that is the reality. Sometimes, makomfort ta. Tinuod man gyud nga, ingana gyud ang kinabuhi. No? Especially sa ato mga Filipinos, natay concept nga ang kinabuhi, murag gulong ng palad, di ba? Murag na may karaan nga show ana sa una. Usahay na ka sa taas, usahay na po ka sa ubos. No? So, ingana ang concept na to. Pero, naapoy mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili na ta madala og comfort ani. Nga maski unsa na tog ingon aning ingana lang yun ang kinabuhi, wala na comfort nga mahatag. Usahay, for example, when we look at ang nahitabo karon sa kalibutan. Mutan-aw ta sa mga paggera dito sa laing nasod. Unya moingon sila nga hapit na mo abot na pod ang World War III. Unya mo join, apilon, damayon daw tatanan at atong mga neighboring countries. Dili na ta madalag comfort ani kay kulba naman na una-unaon, no? Pag naatay sakit nga dugay na kay nato ginadala, dili na gyud madala aning ganyan talaga ang buhay. Or maybe pag moabot na og 100 ang gasolina karon week, murag dili na gyud ta kaingon nga ana lang gyud ang kinabuhi, murag lisod gyud ang kinabuhi, murag ingana lang siguro ang atong maingon. Igsuon, amidst all of these things that is happening around us, ang mensahe sa Ginoo para sa ato karong buntag is a message of hope. Paglaom. Paglaom dili kay mawala na ni tanan nga mga problema sa atong kinabuhi or ugma okay na ang tanan sa ato ang life, but a message of hope that no matter how frustrating the world becomes, mutan-aw ka sa imuhang pamilya, sa imuhang sarili, mutan-aw ka sa imuhang kanang sa atong nasod, frustrating kayo una-unaon. But despite all of this, we can have hope that God is accomplishing His purposes in our life. Ginahimo, ginapadayon sa Ginoo ang iyang nindot nga plano sa kinabuhi sa iyang mga katawhan. Makaingon man ta, ganyan talaga ang buhay, ngunit, sa gingon diha, may plano ang Diyos. Naay purpose o plano ang Ginoo. This morning, let us open our Bibles. And mo ni ang foundation sa ato ang pulong karon nga buntag in Romans chapter 8, verses 18 to 30. Romans chapter 8, verses 18 to 30. And wala na ako siya gibutang dire kay gusto na ko mo-open gyud ta sa atong Bible, no? Sa cellphone man na mga Bible dira sa mga pews na to. So Romans chapter 8 verses 18 to 30. And this is still a continuation of our series sa Romans, no? Romans chapter 8 verses 18 to 30. And dire makita nato
that this passage gives us tulo ka rason nganong makapadayon man taog butang sa atong paglaom diha sa Ginoo. Nga maski na natay mga problema, natay mga ginaagian sa kinabuhi, kaning mga circumstances sa atong life karon, nganong importante man gihapon nga magbutang ta sa atong paglaom, pagsalig diha sa Ginoo. Despite of what is happening in our life or sa atong palibot. And ang una nga reason nga ginapakita sa atong passage is because there is certain redemption of all or for all creation. Naay sigurado, when we say redemption or redeem, luwason, no? Naay salvation para sa tibuok creation. Makita na siya in verses 18 to 25. Now, if you summarize kani nga mga verses, dili lang nato siya agian kay medyo taas siya, and naa siya mga bugat nga mga terms. Pero kung i-summarize nato ang pinaka buod ani nga mga verses, it presents us with two realities. Duha ka kamatuoran. No? And that is, una, all of creation is experiencing suffering and experiencing frustration. Ang tibuok kalibutan, naga-suffer karon. And that is the reality of the world. Nganong ingani man, nganong naa may mga paggera, nganong naa may mga pag-away-away, kagubot, nganong naa may climate change. It's because the world is suffering. Nganong nag-suffer man ang kalibutan? Because it is not how God has intended it to be. Wala siya nagsunod sa gidisenyo sa Ginoo para sa iya. Nganong ingana man pod ang atong kalibutan karon? Because ngano man, sin entered into the world. Tungod sa sala, it disrupted the original design sa Ginoo sa kalibutan. Nganong sa atoa, dali na lang sa ato ang kanaganing magpataka og kalat sa masking asa ta magpataka na taglabay sa basura. Kay ngano man, naa may sala sa ato ang kasing-kasing, wala tay pakialam sa creation sa Ginoo. And that's why creation is suffering also because of us. So ang tibok kalibutan, frustrated. No, kada bang, ingani na lang ba ang kinabuhi peramente? Di ba, ingana man po atong experience karon, ingana atong na-feel karon. Nganong ingani na lang ang kalibutan peramente? It's because we are frustrated sa nahitabo sa kalibutan. Even kita nga mga Christians, we are also frustrated, suffering. Kita na to in verse 23. Kaya nga naman, naa pa man ta diri sa kalibutan. And we know nga pag naapata diri sa kalibutan, naagi tayo mga experience nga mga dili, mga nindot nga mga experiences. But ikaduha, this is the good news. Ang second reality is that there will be a time when all of creation will be redeemed. Naay moabot nga higayon nga ang tibuok kalibutan maka-experience og redemption. When we say redemption, kana bang gikuha ka sa pangit nga sitwasyon o gidala ka sa nindot nga sitwasyon. That is redemption. Wala lang ka gikuha sa pangit, pero gidala po ka sa nindot nga situation. That is the promise of God. Kita nga mga Christians, gapaabot ta when we are fully adopted as children of God. Makita na nato dira sa mga verses nato. When we are fully adopted as children of God. Pasabot ba na, dili pa ta anak sa Ginoo karon? Of course, dili. But it means nga, dili pa ni ang full nato nga experience as children of God. Napay mo abot nga time when we will fully experience ang blessing of what it means to become a child of God. Wala pa ta sa final nato nga puy-anan. Dili man diri sa kalibutan. Wala pa ta sa final na to nga lawas, nga dili na madaot, or dili na mag-decay, asama sa giingon pa sa iyang pulong. And kano sa man ni makompleto, kano sa man ni mahitabo? When Jesus Christ comes back. Mo nang as diri sa Alliance, isa sa atong ginatuguhan is, kaning makita ninyo diri sa kilid, color yellow, Jesus is our coming King. Mubalik siya diri sa kalibutan to finally set up the final place nga kung asa dira na ta magkinabuhi as His children. Mo nang promise sa Ginoo. And mao kini ang foundation sa atong paglaom, isip mga anak sa Ginoo.
that one day, we will all be redeemed. Maka-experience ta og redemption. Now, if you compare it, kung tanaw na to atong kalibutan karon, makaingon ka nga na trending yun ni nga word, kaning word nga unpredictable. Over the past few years, the world has become very unpredictable. Kanabang taod-taod na nalay pwede mahitabo. Ing anak ka, frustrated ang kalibutan. No? Yes, grabe ka advanced na ang technology, but if you compare it, tanawon nimo ang kalibutan, ang technology na to, wala jud siya ka-solve sa problema nato sa poverty. Makaingon ta nga, wise naman unta ang mga tao. Daghan naman natatag information gikan sa internet. Pero asa man gigamit ang information? Gigamit sa mga binuang, sa paghimo og dautan. Yes, accessible na ang tanan online, pero gihimo pong accessible ang sugal. Dali na lang, mga bata, pwede na magsugal karon. Crime has also advanced. Ang atong mga panag-away sa una, face-to-face pa karon dito na sa comment section. Ing-ana na ang kalibutan. So if you have put, kung gibutang nimo ang imuhang paglaom, ang imong kinabuhi dira sa kalibutan, sa unsay pwede mahitabo diri sa kalibutan, then just look at around you. Tanawa how very unpredictable. Ingana po ang mahitabo sa imong kinabuhi. Mahimo pong unpredictable ang imong kinabuhi. Sometimes nindot, sometimes dili. Kaya nga naman, ang atong foundation na adiri sa kalibutan. Pero para sa mga nagsalig diha sa Ginoo, ang atong paglaom wala diri sa kalibutan. Amen? Our hope is not in this world. And that's why we can be assured that whatever happens to this world, sigurado ta nga naaghapon tayo redemption nga ma-experience. So this means, unsa man ang kahimtang nato diri, unsa man ang imong ginabati karon sa imong lawas, kabaluta nga one day naay mo abot nga panahon nga dili na ta magsakit, dili na ta mamatay. Maski unsa man ang kahimtang nimo sa imong kinabuhi karon, unsay gisaad sa Ginoo, didto sa iyang gingharian naatay mga mansion, naatay final resting kanang place nga kung asa atuan na gyud nga dira na ta magkinabuhi. Unsa man ang kadaghan sa atong problema, paadto ta sa lugar nga wala na tay hilakan pa. Kay nganuman, gipulihan na sa Ginoo og kalipay sa iyang presensya. That is the promise of God for us. And kano sa lang ni mahitabo when Jesus Christ comes back to redeem all of us. And kani nga redemption sigurado ni para sa tanan nga iyang mga katawhan. That is the promise of God. So we can put our hope in God. Nga pangit man ako kinabuhi diri, na ako'y redemption nga ma-experience pagkahuman sa akong kinabuhi diri. Ikaduha is that we can experience the constant intercession of the Holy Spirit. Pwede ta padayon maghatag sa itong paglaom sa Ginoo kay nganuman na ang Holy Spirit nga mag-intercede para sa atoa. Yes, maingon ta nga secured na nga akong kaugmaon. Okay na ko, mawala ko diri sa kalibutan, secured na ko. Pero kinahanglan pa man ko mabuhi diri. So unsa akong paglaom diri sa kalibutan? And mao ni ang isa, no? That the Holy Spirit is interceding para sa ato. Our comfort is, makita nato in verse 26, is that the Holy Spirit is there para mutabang sa atoa in our weaknesses. Na ang balang espiritu nga mutabang mugiya sa atoa when we are weak. The key word here is kaning term nga intercede. So may pasabot na to when we say intercede. Murabag ka na bang sa una, kisa may naka-experience diri nga naa siya'y crush, unya di man siya katug-an sa iyang crush, so gipaagi niya sa iyang friend. Tama? Naka-experience mo ana, no? So, kunyari, naka-letter. O, karon text, chat-chat naman mi. Ay, chat-chat naman ang mga karong generation. Pero sa una, letter-letter pa. So, gipaagi sa kanang tulay-tulay mo, siya ang nag-intercede sa inyo. Ang problema lang kay, na-in love man dito sa tulay. So, nang problema na yun, So nga na, no, that is the Holy Spirit for us. He is there to intercede for us to the Father.
So kung kita maglisod tag duol sa amahan, na ang Holy Spirit nga muduol para sa atoa. That is intercession or pag-intercede. Ingon pa sa verse 26, na ay mga panahon na wala takabalo unsa ang atong iampo. Di ba? Ingon siya dira, we do not know what we ought to pray for. And tinuod man na siya, di ba? Nga naman, because in the first place, wala ta nasayod sa tanan nga nahitabo o pwede mahitabo in the future. So for example, muingon ka nga, Lord, ihatag sa kuha kaning trabaho. Kaning nga trabaho kay mao gyud ni mo hatag sa kuha og dako nga allowance mo ginhawa ang akong kinabuhi. So you pray for that. Pero unsay ending? Nihawa ka 1 month lang. Dayon, kay ngano man toxic man day kay itong trabaho ah. So sometimes we pray for things, mali ang atong prayer, kaya naman, tinuod man, wala man ta kabalo na wala man ta nasayod sa unsay mga pwede mahitabo sa ato. So that's when the Holy Spirit intercedes for us. Sometimes po, ang atong sarili nga mga desires, ang gusto nato matuman, no? And sometimes baya ang atong mga desires, mga mali pod, no? Wala pod na tama. And so, in these times nga mga mali ang atong prayer, wala ta kabaloon sa atong iampo, the Holy Spirit intercedes for us. So dili tinuod tong katong moingon ta nga na ay guardian angel nga mo na ang gasturya sa Ginoo para about sa atoa. Dili na siya guardian angel. That is the work of the Holy Spirit for us. Mao na ang ginahimo sa balang espiritu para sa atoa. Gina-imagine lang nako ba nga paunsa nagigstorya ang Holy Spirit sa Ginoo para sa atoa. Karabang moingon siya nga, Lord, maluoy na lang kaning tawhana kay nag-ampo siya og good health pero kusog man mo kaon og litson, ikaw na lay maluoy, Lord. Or di man tulo ka oras ra man matulog sa gabi. So murag ingana, magsige tag-ampo og good health, no? That is the work of the Holy Spirit sa ato ang kinabuhi. Pero dili lang masking unsa ra pod ang ginaampo sa Holy Spirit. What does the Holy Spirit pray for us or desire for us? It is that He intercedes so that the will of God ang matuman sa atong kinabuhi. Para matuman ang kabubuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao na iyang ginaampo sa ato. Dili ba kani comforting isipon that even though naamay mga panahon na dili ta kabaloon sa atong iampo, maybe wala ta kasabot sa atong situation, bugat kay atong kanang kasing-kasing, and wala ta kabalo, Lord, wala ko kabalo asa magsugod sa akong pagstorya diha sa imuha. Pero naa na diay ang Holy Spirit nga nakabalo sa atong kasing-kasing. And He is already speaking to God about that. Di ba comforting kayo naon-naon? Naay mga times nga maulaw ta moduol sa Ginoo. Kay ngano man, kabalo ta na atay ginahimo nga mali. Dili ta ganahan mo basa og Bible, maulaw ta magampo, mahulaw ta mo adto sa simbahan. Pero even in those times, naa ang Holy Spirit nga naga-intercede para sa ato. Siguro kung una-una na to, kung wala pa ni ginabuhat sa Holy Spirit, asa nakataponiton. Kaya wala naman taga-ampo. Pero the Holy Spirit is working in our life. So even if, maigsoon, you are in the lowest part of your life, naamang ka sa ingani nga situation karon or maybe in the future, always remember that someone is always fighting for you. Na ay someone who is always rooting for you dito sa atubangan sa Ginoo. And that is the Holy Spirit. Mo give up man tanang tao sa imuha na ang Holy Spirit nga duol sa amahan para matuman ang plano sa Ginoo para sa imuhang kinabuhi. And lastly, ikatulo, we have this comforting hope sa purpose sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. As the Holy Spirit works and helps us live according sa plano sa Ginoo, we have to realize that galihok na pud ang Ginoo sa atong life. No? Ang Ginoo is working in our life right now. Whether nindot man ang nahitabo sa imong kinabuhi karon or dili. Kana bang naamang gyud mga panahon nga dili gyud kana bang unfavorable ang mga panghitabo sa atong life. Pero makita na to diri, verse 28 is telling us that He can turn all of these things for our good.
Sa tanang butang, God works for our good. Pangit man na, nindot man na nga circumstance, if we love God, the Lord is doing something sa ato ang kinabuhi. Naay ginahimo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung ipadayon nimo in verse 29 to 30, makita nato dire kaning ginatawag nato nga process or purpose sa Ginoo sa ato ang transformation. So makita nato dire gipili ta niya. First is He predestined us. So ipasabot nato when He say predestined. Gipili na ta niya daan. And then sa iyang pagpili, ihatanggi tawag to become His children. Dira nato nadawat ang ato ang salvation. And then He justified us. So ipasabot sa justified. Meaning sa atubangan sa Ginoo, wala na atong mga sala. Dili na ta dapat panisyan sa atong mga sala. That is being justified. And then lastly, soon or when Jesus Christ comes back, po na ng time nga mag-glorify ta. No? Ma-experience na to ang glory sa presensya sa Ginoo. So may pinaka-goal ani. Nganong we have to undergo this process or this purpose of God is so that ma-experience na to ang Christ-likeness. Ma-experience na to ang kanibang mahimutang sama sa Ginoo. Mo na ang promise sa Ginoo sa atoa. Na ang atong character, mahimong sama ni Jesus. Muna yan tumong, na dili ta magpabilin sa atong pagpakasala, sa atong pagka-ingani, sa atong mga dili maayo para sa atoa, but we will become Christ-like. This means nga, ang mga nahitabo sa imong life karon kaya hatagan og nindot nga purpose sa Ginoo. Kanang imong problema sa pamilya, makaingon ka nga hopeless ka na nga situation, but God can do something good about ana. Kana imuhang maybe sakit nga ginadala-dala karon. Kaya nahatagan og nindot nga plano sa Ginoo. Para sa imuha murabag makaingon ka nga sa man ni Lord nganong gitugot man nimo sa kuha. Pero God can do something good even in those things. Kana imong struggles nga kana bang dugay na kay nimo giantos sa imong kinabuhi. Maybe God is allowing that to fulfill His purpose in your life. Pero kani siya nga saad kay kinsa ni gisaad sa Ginoo? Balikan nato ang verse, for those who love Him. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, kaning tanan ginabuhat na sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. That is the promise of God. Again, this is our hope na maski na dili nato feel. Kani bang maski na dili nato makita, God is doing something in our life so that we can become like Jesus. Mao gini ginahimo sa Ginoo. Sahay dili na to ma-feel murabag wala na may nahitabo sa akong life. Murabag balik-balik na lang ang nahitabo sa akong life. Pero kung tinuod ka nahigugma sa Ginoo, na ay ginabuhat ang Ginoo sa imong life. So that you can become more like Jesus. As we end, I'd like to share to you, katong bata pa ko, isa sa mga hobby sa akong nanay, no, dito sa Magpet, after siya nag-retire, teacher man to siya, nag-retire na siya, siyempre wala kay siya buhaton. So aside sa pag-garden, yung ginaganahan niya siya magbuhat is magburda. So burda siya or embroidery ba, no? So gahimo siya mga gapalit siya mga design, palit siya mga hilon, dagom. Ambot kung naa pa bay gaburda karon, no, as pastime. And then pagkahuman na ginapa-frame niya, gina-display niya dito. One time pag-visit namo dito sa ilaha, nakoy nakita nga project niya. And pagkakita nako sa project, ingon ko nga pangit man ang ginabuhat sa kong nanay. So, dili gyud ni siya exactly, pero I show you an example of a picture. Nga na, no? Mura siya, sa maning, nakaingon ko ba nga, tigulang na gyud akong nanay kay di naman mamao ang iyang ginabuhat. So, muna akong thinking, naunsa naman iyang gibuhat. So, and then, wala na po ako siya gipangutana about ana. Pero the next month, pag-visit na po namo sa ilaha, nakakita nako og na siya gisabit nga bag-o nga giburda niya. Nindot kaayo, no? Dili na siya exactly pero naay kanang kainumdum yun ko. Murag hangtod karon naa pa to dito naay karnero, naay shepherd, and then naay verse. Mo dito yung gibuhat.
And later on, I found out na mao dito akong nakita last month nga iyang giburda. Pero karon natingala ko nganong nindot naman kayo. Kato di ay ang akong nakita likod di ay to siya. Mao day na ang likod sa kanang mga unsa. Murag way padulngan, kalat kaayo, katag kaayo. Pero pag mahuman na siya, pag nana sa tubangan, makita nimo ang nindot niya nga picture. So naagi day siya every turn, every kanang pagbalhin sa unsa nanay purpose, nanay na siya katuyuan para mabuo ang final nga picture. Maybe sa atong life karon, ma-example na to, or makita na to atong life na murag ingani pod, no? Kanang gubot tungod sa mga panghitabo sa atong kalibutan. Maybe there is natay problem sa family, affected ta. Natay problema sa trabaho. Maybe natay mga struggles na bugat na kay nato ginadala. And sometimes ingani atong paglantaw. Murabag walay pag-asa tungod sa kanang mga panghitabo sa atong palibot. Pero mao ni atong hinumduman, brothers and sisters in the Lord. If you have Jesus, naatay paglaom. Kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, we have hope, no? Dili nato kinahanglan or hinumduman nato that our current struggle or kanang situation nimo karon is not the final chapter of your story. Samtang nabuhi pa ka karon, it means naapay nindot nga plano ang Ginoo para sa imo. And so it means naagya po kay paglaom nga pwede nimo ibutang diha sa Ginoo. Dili nato kinahanglan mo ingon always na ngani lang gyud ang kinabuhi, ganyan talaga ang buhay. Para i-comfort ang atong sarili. But we can confidently say, unsa kanito, ganyan talaga ang buhay, ngunit may plano ang Diyos. Mao na ang ato ang kumpiyansa. Our hope is in God na siya na ay nindot nga purpose, na ay nindot nga plano para sa atoa. If you truly love God and tinuod nga nagasunod ka diha sa iyaha, then the Lord is creating this beautiful picture of Jesus in your life. Di ba? Unsa kay goal na sa Ginoo? Nganong ginaalaw niya ning sa ato ang kinabuhi? Christ-likeness. Nga makita si Jesus sa atong kinabuhi. And mo na itong paglaom, nga naagyoy ginabuhat ang Ginoo sa ato. And one thing that we can always hold on to, na ang Holy Spirit who is interceding for us. We are not on this journey alone. Na ang Holy Spirit nga nagapatunga sa atoa, nagaampo para sa atoa, nagaduol sa amahan para sa atoa. And finally, human man atong kinabuhi diri sa kalibutan, unsa atong pinakapaglaom, that we will have a final redemption diha sa Ginoo. Kung asa forever makauban na nato ang Ginoo diha sa iyang presensya. As we end, let's reflect on this question. Kauban ang atong mga katapad sa ato ang mga lingkuranan. Natay duha ka pangutana para sa atoa. Una, unsa na area sa imong kinabuhi ang usahay feeling nimo hopeless na ka? Pag mutan-aw ba ka sa imong family, makaingon ka nga wala na gyud tsansa maayos among pamilya. Pag mutan-aw ka sa imong trabaho, murabag ka-give upon na ka sa imong work kay daghan kay panghitabo sa imong trabaho. Or maybe sa imong school, kung estudyante pa ka, murag feeling nimo dili gyud nimo kaya humanon kani nga school year. Maybe you have struggles sa imong life nga dugay na nimo gidala and kanabang murag wala siya progress. Asa nga area sa imong life ang feeling nimo hopeless ka. And ikaduha, paunsa nimo mapakita nga naa ang imong paglaom sa Ginoo? Kana nga area, how can you show that you have put your hope in the Lord for the next nga mga days nga mo abutay? No? Paunsa nimo mapakita nga, Lord, maski nga niya akong kahimtang, ibutang nako ang paglaom nako diha sa imo. Sige, so I'll give you a couple of minutes. Lingi ang imong katapat, turn to your seatmate. Maybe tagduha or tagtulo. Maybe imong asawa, imong katapat, imong anak. That is good. So, this time, let's share, no? Open up. Natay mga kaubanan nga mga pwede na to duulan siguro mga visitors na to first time. Kung wala kay kauban, pwede ra pud nimo personal na lang nimo, no? Nga reflect upon these questions. Pwede na tayo maka-start.
know, dagan matag ika-share, no? And salamat sa inyo ang pag-share, no, sa inyong mga personal nga mga ginaagian karon. I know dili sa yun some of this, pero one way of kanabang releasing it is by sharing it to other people. So this time, ato ning iduol sa Ginoo sa mga pag-ampo. Let us pray for one another, katong gi-share sa imo ha. And also pray for yourself that whatever is happening in our world today, iampo nato nga magpadayon lang yung tao butang sa atong paglaom, pagsalig diha sa Ginoo. Let us come to the Lord in prayer. Lord, ikaw ang nasayod sa kahimtang sa among kinabuhi. Ikaw ang nasayod, Lord, sa kahimtang sa kalibutan, O God. And even sa kondisyon, sa among families, sa among workplace, sa among pag-eskwela, all of these areas, O God. And you have heard your people share kung asa nga mga areas, Lord, ang sometimes they feel hopeless, O God. So, Lord, I ask this time na when we put our faith in you, it doesn't mean nga mawala nini sa tanan, O God. But Lord, continue to remind us na ang tinuod nga paglaom, Lord, na when we put our hope and trust in you, it means, Lord, nga you are doing something already in our life. Dili man namo ni makita dayon, dili man namo ni mabati dayon, O God. Pero as this is your promise, this is surely happening in our life, O God. You are doing something for our good. Something ikaayo na mo, Lord, in the long run sa amo ang Christian journey. Continue to remind us, O God, that naadira ang Holy Spirit to intercede for us. Even when times nga dili na mo kaya mo duol diha sa imuha, Lord, pahinumdumin mi nga wala mi nag-inusara, O God, but naa ang imong Holy Spirit for us. And even, Lord, at the end of all of this, ang pinaka-assurance na mo, Lord, is that we will have redemption diha sa imo. That we will experience ang imong nindot kay nga saad sa kinabuhi, nga kauban ka, O God, wala na'y kasakit, wala na'y panaghilak, wala na'y problema kay naa na diha sa imo. And this is a sure thing that you have promised to your children. Tabangi mi, O God, nga ibutang ang among paglaom sa imuha o sa imong mga promesa sa among kinabuhi. Og dili sa mga butang diri sa kalibutan. We entrust you each one nga naadiri karon, even ang mga kaubanan online. All these things we pray and ask in Jesus' name. Amen and amen. May buntag sa taon tanan. God bless us.